Isang malakas na lindol na may lakas na magnitude 7.8 ang tumama sa karagatan malapit sa timog bahagi ng Mindanao noong ika-8 ng Hunyo. Batay sa mga paunang ulat, hindi bababa sa 32 katao ang nasawi habang marami pa ang nasugatan. Naglabas din ng mga babala sa tsunami ang ilang bansa bilang pag-iingat matapos ang pagyanig. Bago tayo magpatuloy, kung nais ninyo ng mabilis at mapagkakatiwalaang balita mula sa buong mundo, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa aming channel, at pindutin ang notification bell upang palagi kayong updated sa mga pinakabagong pangyayari. Ayon sa mga awtoridad, ang sentro ng lindol ay nasa dagat malapit sa lalawigan ng Sarangani. Dahil sa lakas ng pagyanig, naglabas ng tsunami warning sa ilang bahagi ng katimugang Pilipinas, Hilagang Indonesia, at Sabah sa Malaysia. Kalaunan, inalis din ang mga babalang ito matapos ang masusing pagsusuri ng mga eksperto. Naramdaman ang malakas na pagyanig sa maraming lalawigan sa Mindanao at maging sa ilang lugar sa Indonesia. Naganap ang lindol sa umaga habang muling nagbubukas ang mga paaralan matapos ang mahabang bakasyon, dahilan upang maraming residente ang agad na lumikas para sa kaligtasan. Patuloy na sinusuri ng mga awtoridad ang lawak ng pinsala. Karamihan sa mga naiulat na biktima ay nasaktan o nasawi dahil sa pagbagsak ng mga gusali at iba pang istruktura. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lahat ng kaukulang ahensya na pabilisin ang mga operasyon sa pagresponde sa sakuna, kabilang ang paghahanda ng relief goods, evacuation centers, at rescue teams. Ayon sa Philippine Seismic Authorities, mahigit 200 aftershocks na ang naitala matapos ang pangunahing lindol, kabilang ang ilang malalakas na pagyanig. Dahil dito, nananatiling alerto ang mga residente at lokal na pamahalaan sa mga posibleng karagdagang panganib. Isa sa mga lugar na nakaranas ng pinakamalaking pinsala ay ang General Santos City, kung saan ilang gusali ang napinsala at may mga istrukturang tuluyang gumuho. Nagpadala na rin ng mga disaster response unit at karagdagang tauhan ang militar upang tumulong sa mga apektadong komunidad. Samantala, sinabi ng mga international monitoring agencies na posibleng makaapekto ang lindol sa ilang kalapit bansa. Sa Japan, nakapagtala ng maliit na tsunami habang sa ilang bahagi ng Indonesia ay may naobserbahang pagtaas ng tubig dagat, ngunit limitado lamang ang naging pinsala ayon sa mga lokal na opisyal. Patuloy pa ring inaalam ng mga awtoridad ang kabuuang epekto ng sakuna habang nagpapatuloy ang mga rescue at assessment operations sa mga apektadong lugar.